Bago ang lahat, isa munang pagbati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon, ang malalim na hiwaga sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Kuha sa dashcam, flood control project at mga pangalan na nadadawit. Sa isang bansang taon-taon binabaha, hindi na bago ang balitang bilyong-bilyong piso ang ginagastos para sa flood control projects. Ngunit ang tanong ng taong bayan, nasaan ang resulta? Nasaan ang proyekto? At bakit tila walang natututo sa atin? Sa gitna ng mga tanong na ito, isang balita ang yumanig sa publiko. Ang sinasabing pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, si Yusek Cabral, na inuugnay sa ilang kontrobersyal sa flood control project ng DPWH. Mas talo pang naging mainit ang usapin nang pumutok ang balita tungkol sa huling kuha ng dashcam camera na umano'y naglalaman ng mga huling sandali bago ang insidente ng kanyang kamatayan. Ngunit bago tayo musga, himayin muna natin ang buong kwento. Sino nga ba si Yusek Cabral? Si Yusek Cabral ay isang undersecretary sa isang mataas na posisyon sa loob ng isang ahensya ng gobyerno. Hindi siya ordinaryong empleyado, siya ay may kapangyarihang mag-approve, mag-monitor at magrekomenda ng malalaking proyekto. Kadalasan siya ang tulay ng mga kontraktor, regional offices at central office. Ibig sabihin, malaki ang responsibilidad at malaki rin ang pressure sa kanya. Hindi biro ang trabahong humahawak ng proyektong bilyon-bilyon ng halaga, lalo kung ang pondo ay galing sa buwis ng taong bayan. Ang flood control project, bilyon ng pondo pero baha pa rin sa maraming lugar sa Pilipinas. May flood control project na paulit-ulit lang ang budget taon-taon. May mga proyekto, may mga pader pero walang daluyan ng tubig. May proyektong isang ulan lang at sira agad ang mga proyekto. Dito pumasok ang mga reklamo ng mga mamamayan at ilang whistleblower. Sa ilang ulat, lumitaw ang pangalan ni Yusek Cabral bilang isa sa mga opisyal na may kinalaman sa mga oversight ng ilang flood control project. Hindi bilang napatunayang sangkot, kundi bilang bahagi ng mga chain of command. At kapag may problema ang proyekto, natural na tataas ang pressure sa mga opisyal. Ang kuha ng dashcam footage, bakit ito mahalaga? Ayon sa mga impormasyon na umalat online, may dashcam o dash camera umanong nakuha ng video bago ang insidente. Makikita raw ang huling galaw ng sasakyan at ito rin daw ang naging basihan ng unang konklusyon na walang ibang tanong o walang ibang taong sangkot maliban sa kanyang personal driver. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa buo at malinaw na inilalabas sa publiko ang video. Walang opisyal na paliwanag na detalye. Kaya marami pa ring haka-haka at tanong kung malinaw ang lahat, bakit tila kulang ang impormasyon. Pressure sa loob ng sistema. Isang mahalagang punto na hindi madalas na pag-uusapan. Ang bigat ng pressure sa mga opisyal ng gobyerno. Isipin natin, bilyon ang hawak mong proyekto. May politika, may mga taong mas maapangyarihan, may media, may investigasyon, at may posibilidad ng pagkakaso. Sa ganitong sitwasyon, ang isang tao ay maaaring madurog sa bigat ng responsibilidad kahit wala pa siyang kasalanan. Ito ang sinasabing posibleng konteksto na sinapit ni Yusek Cabral.
ayon lamang sa pagsusuri, hindi sa konkresyon. At bakit nadadawit din ang pangalan ni Pulong Duterte? Dito, nagiging mas sensitibo ang usapin. Ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte o Paulo Duterte ay lumilitaw sa mga social media posts, blog discussion, at mga alegasyon na hindi pa napapatunayan sa korte. Ang sinasabi ng ilan, may mga kontraktor umanong may political backing. May impluwensyang ginagamit sa ilang proyekto. Ngunit mahalagang linawin, walang opisyal na dokumento o hatol na nag-uugnay kay Pulong Duterte sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Ngunit matatandaan natin na minsan nabanggit ni Yusek Cabral na naglaan ng pondo at ang DPWH noong panahon ng kanyang kamangsi, Digong Duterte, ng humigit kumulang 51 billion na project mula kay Pulong Duterte na isang kongresista ng Davao. Sa ngayon, ito ay spekulasyon at tanong lamang, hindi pa ito katotohanan. Ang mas malaking problema o sistema na hindi lang tao, kung may aral man sa kwentong ito, ito ay hindi lamang tungkol kay Yusek Cabral. Ito ay tungkol sa una, sira-sirang sistema natin, kulang na transparency, kawalan ng tunay na pananagutan, at takot ng mga tao na nasa loob na magsalita. Kapag ang sistema ay puno ng lihim, puno ng pressure at kulang sa proteksyon, ang mga trahedya ay posibleng maulit at paulit-ulit lamang. Ang mensahe, ang pagkamatay ng isang opisyal gaya ni Yusek Cabral ay hindi dapat tabunan ng katahimikan, ngunit hindi rin dapat gamitin ito sa paninira. Ang kailangan lang ay malinaw na investigasyon, buong katotohanan at hustisya kung kanino man ito nararapat. Dahil ang pondong ginastos ay pera ng taong bayan na bilyong-bilyon ang halaga. At ang buhay na nawala ay buhay ng tao.